Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng maputing balat ay tila nagbibigay ng di mabilang na pribilehiyo sa isang tao. Madalas silang hangaan ng nakararami, kainggitan ng ilan, at tumatanggap ng mga benepisyong tila hindi maabot ng may mga kayumangging balat. Bagamat karamihan sa mga Pilipino ay sinilang na may likas na kayumangging balat, tila itinuturo ng lipunan na hindi ito dapat ipagmalaki. Sa madaling salita, hinubog ng lipunan ng ating pagkilos batay sa mga pamantayan nitong itinakda, at dito sa Pilipinas, ang kulay puti ay naging kasing kahulugan ng kagandahan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang industriya ng pelikula. Maraming mga artista sa bansa ay mestizo o mestiza sa dugo. Kung hindi naman, ay dumadaan sa mahal na proseso ng pagpapaputi upang magmukhang ganun. Maging ang mga imaheng relihiyoso gaya ni na Jesus, Santo Niño at Birheng Maria na sinasamba tuwing linggo ay kadalasang inilalarawan na tila mga Caucasians, may puting balat, matangos na ilong at asul na mga mata. Hindi may kakaila, hinahangaan, sinusunod at halos sinasamba ng mga Pilipino ang mga taong may maputing balat, literal at simbolikal. Ngunit paano nga ba nagsimula ang ganitong pananaw? Isa ba itong manifestasyon ng kolonyal na mentalidad o bunga ng panlipunang pagkakababa sa sarili na iniwan ng ating mga mananakop, partikular ng mga Kastila? Mahalaga ring tandaan na hindi lamang mga Pilipino ang may pagkahumaling sa maputing balat. Sa bansang China, halimbawa, matagal nang bahagi ng kanilang kasaysayan ang pagpapaputi ng balat. Noon pa mang panahon ng Pre-Qin sa China, itinuturing na simbolo ng karangyaan ang pagkakaroon ng maputing balat. Samantalang ang mga laborer o manggagawa na kayumanggi ang balat dahil sa matagal na pagkabilad sa araw ay minamaliit, dinidiskrimina, tinatawag na black-headed people. Ang maputing balat ay naging representasyon ng pagkamarangal at pagiging edukado. Sa katunayan, inihalin tulad pa ito sa white jade o puting jade, isang mahalagang bato na sumisimbolo sa yaman at kadalisayan. May kasabihan pa silang nananatili hanggang sa kasulukuyan. Ang isang kaputian ay nakakatakip ng 3 uri ng kapangitan. Dahil sa sobrang pagnanais, umabot na sa puntong umiinom ng pearl powder ang mga sinaunang Tsino, isang pulbos mula sa perlas na hinahalo sa mainit na tubig, sa paniniwalang makapagpapaganda ito ng kutis. Sa kanluran, ganon din na naging pananaw. Noong ika-17 at ika-18 siglo, lubos na pinahahalagahan ng maputing balat. Sa panahong iyon, ang pagkakaiba ng maputing balat ng mga aristokrata at mga maitim na balat ng mga alipin ay ginamit upang ipakita ang mataas na antas ng lipunan. Ang ilan sa mga mayayaman ay gumagamit pa ng mapanganib na lead oxide powder upang mas pumuti ang kanilang mukha, isang pagpapakitang ang kaputian ay marka ng pag-aari at kapangyarihan. Dito rin nagsimulang gamitin ang terminong blue blood o dugong bughaw na tumutukoy sa mga miyembro ng aristokrasya na may napakaputing balat na animoy lumilitaw ang asul na ugat sa ilalim ng kanilang balat. Ngunit sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagkaroon ng ironiya. Sa halip na ituring ang kaputian bilang simbolo ng kagandahan, unti-unting naging popular sa mga taga-kanluran ang pagkakaroon ng bronze o sun-kissed na balat. Sa panahong ito, ang pagkakaroon ng tanned na kutis ay naging representasyon ng pagiging may kaya at ng kakayahang magbakasyon sa malalayong lugar upang magbabad sa araw. Ang dating ideal na puting balat ay napalitan ng konsepto ng exotic na kagandahan. Sa kabila ng pagbabagong ito sa kanluran, nanatili pa ring matatag ang paghahangad ng maputing balat sa mga bansa sa Asya, lalo na sa Pilipinas. Ayon kay Professor Margaret Hunter sa kanyang pananaliksik na inilathala sa Sociology Compass, malaki ang kinalaman ng kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas sa mataas na pagpapahalaga sa maputing kutis. Sa loob ng higit 300 taon ng pananakop ng Espanya, naitanim sa kamalayan ng mga ninuno nating Pilipino na sila ay mga ikalawang uri lamang sa sarili nilang bayan. Ipinakilala ng mga Kastila ang konsepto ng skin color hierarchy, kung saan ang kayumangging balat ay iniugnay sa mga mahihirap at manggagawang kailangang magtrabaho sa ilalim ng araw.
habang ang maputing balat naman ay tanda ng yaman o lahing mestizo. Sa madaling salita, ang mga Kastilang nagpakilala sa atin ng ideya na ang ating sariling balat at kultura ay mas mababa sa kanila. Isinulat ni Frantz Fanon sa kanyang akdang Black Skin, White Masks na ang mga nasakop na tao ay madaling inaangkin ng wika at kultura ng mga kolonisador dahil sa panloob na damdaming mababa sa sarili. Isang pagkakataong nawasak at nawala na ang orihinal na kultura. Samantalang si Ronald Hall naman ay nagpanukala ng tinatawag na bleaching syndrome, isang ideya na ang pagpapaputi ng balat ay epekto ng kasanayan ng mga pang-aalipin at kolonyalismo. Dahil dito, mas pinahalagahan ang maputing balat at mga facial features na mas malapit sa Europeo. Hindi na nakapagtataka kung bakit isinama ni Jose Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere ang karakter ni Doña Victorina, isang babaeng sabik sa pag-akyat sa lipunan na sobrang paggamit ng pulbo sa mukha upang magmukhang mas maputi, mas sibilisado at mas katoliko kaysa sa iba. Isa pang aspeto na nakaapekto sa ganitong pananaw ay ang proseso ng globalisasyon. Ayon kay Koichi Iwabuchi, hindi lamang ang kulturang Amerikano ang lumaganap sa Asya, kundi maging ang interkonektibong palitan ng kulturang popular sa pagitan ng mga bansang silanganin at timog silangang Asya. Sa madaling salita, ang mga imaheng ito ng kagandahan ay hindi purong kanluranin, ngunit resulta ng halo-halong pananaw ng mga bansang Asyano mismo na naimpluwensyahan ng kanluran. Dito pumapasok ang mas komplikadong anyo ng Asian beauty standard. Sa ngayon, maraming Pilipino ang naghahangad ng maputing balat, hindi upang magmukhang Caucasian kundi upang maabot ang ideal na Asyanong kagandahan. Maputi ngunit may itim na buhok, singkit ngunit makinis ang kutis. Karamihan sa mga nag-endorso ng mga produktong pampaputi ay mga mestizohing itsura. Tinawag ito ni Evelyn Glenn sa kanyang aklat na Shades of Difference, Why Skin Color Matters bilang isang bagong anyo ng kagandahan. Ayon sa kanya, ang ganitong klase ng mga modelo ay nagtataglay ng mukhang Asyano na madaling makaugnayan ng mga kababaihang Pilipina, ngunit may antas ng kaputian na inaasam pa rin. Aniya, ang mga mestizo at mestisa ay may international looks, ngunit tinatanggap pa rin bilang mga Pilipino. Hindi sila itinuturing na banta, ngunit sapat na eksotiko upang maging huwaran ng kadanang Pilipino. Kung babalikan ang kasaysayan ng pagkaobsesyon ng mga Pilipino sa maputing balat, mapapaisip tayo, ito nga ba'y bahagi ng ating kultura na hindi na mababago? Wala pang tiyak na sagot. Ngunit ang malinaw, ang konsepto ng kagandahan ay hindi isa at nakadepende ito sa lipunan, kasaysayan at kultura. Ang dapat tandaan, ang maputing balat ay hindi sukatan ng kagandahan o halaga ng isang tao. Marami sa mga pamantayan ng white is beauty ay hindi nilikha upang bigyang kapangyarihan ng mga Pilipino, kundi upang patuloy tayong makinabang sa industriya ng mga produktong pampaputi. Sa huli, tunay na ang ganda ay hindi nasusukat sa kulay ng balat. Ang tunay na kagandahan ay nasa pagyakap sa ating sariling anyo, kasaysayan at pagkatao bilang isang lahing kayumanggi.